Magandang araw po sa inyong lahat na tagapakinig ng aking mga kwento. Sana ay magustuhan nyo ang ibabahagi ko. Kung bago ka pa lang ay huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin na ang bell para updated ka sa mga bago kong upload. Namasukan ako noon bilang kasambahay sa isang pamilya sa Maynila. Bali, isinama ako ng kumari ng nanay ko sa pinagtatrabahuhan niya noon. Dahil sabi ng amo niya, naghahanap daw ng makakasama ang ka-office mate nitong si Mrs. Cruz. Mabait naman daw si Mrs. Cruz at tanging ito at asawa lamang ang makakasama ko sa bahay nila. Sinamahan ako ni Tita Mildred sa bahay ni Mrs. Cruz. Sumakay lang kami ng tricycle dahil hindi naman ganun kalayo ang bahay nito sa pinagtatrabuhan ni Tita Mildred. Nakarating naman kami agad sa bahay nito. Pagbaba namin ng tricycle ay agad kong napansin ang mga nagtataasang mga puno sa loob ng bakuran nito. Mataas ang bakod ng bahay at maraming nagkapalibot na halaman sa gilid ng bakod. Pinindot ni Tita Mildred ang bell na nasa poste ng itim na gate. Nakatatlong tunog din ito bago nagtahulan ang mga aso sa loob ng bakuran. At tingin ko ay mga 3 malalaking aso ang nasa loob. Lumabas na pala ng pinto si Mrs. Cruz, kaya nag-ingay ang mga aso nito. Maya-maya pa ay binuksan na nito ang gate. Magandang umaga po, Mrs. Cruz. Magandang umaga po. Sa tingin ko ay mga edad 45 ang itsura ng babae. Maputi at matangkad ito. Mistisahin ang itsura. Magandang umaga rin sa inyo. Pasok kayo. Siya ba ang sinasabi mo na papasok sa akin? Agad nitong tanong kay Tita Mildred. Opo ma'am, siya po pala si Criselda, anak ng kumari ko. Taga doon din po siya sa probinsya namin. Ganun ba? Mabuti naman at kakilala mo pala. Alam mo naman sa panahon ngayon, mahirap ang kumuha ng hindi kakilala na kasambahay. Oo nga po ma'am, masipag yan. Si Criselda marunong sa gawaing bahay. Tumingin sa akin si Mrs. Cruz. Nakangiti, kaya ngumiti din ako sa kanya. Mukha namang mabait ito, bagamat may pagka-istrikto ang itsura nito. Ayon pa dito, ay mag-isa lang daw siya ngayon sa bahay niya dahil nasa business trip ang kanyang asawa. Nagpalinga-linga ako ng tingin sa loob ng bahay. Medyo madilim ang loob nito dahil siguro sa mga punong naglilimlim sa labas ng bahay. Kunti lang nakakapasok na liwanag dito. Inagdag pa ang makapal na kortina sa bintana, kaya bahagyang nakabukas ang bintana nito. Maayos ang mga gamit sa loob ng bahay nila. Sa bandang dingding ng isang kwarto, sa baba ay may hagdan papunta sa itaas ng bahay. Pero pag nasa labas ka naman, ay aakalain mo lang na wala itong second floor. Ayon kay Mrs. Cruz, ay pwede na daw akong magsimula sa Lunes. Kaya naman, pumayag na rin ako dahil kailangan ko na rin mag-umpisa ng trabaho. Nagpaalam na kami dito dahil kailangan na rin bumalik sa trabaho ni Tita Mildred.
Araw ng Lunes noon. Unang araw ko sa bahay ni Mrs. Cruz. Agad akong nagsimula sa aking mga gawaing bahay. Nagwalis din ako sa bakuran nito dahil sobrang dami ng tuyong dahon mula sa puno ng mangga at sa iba pang punong kahoy na naroroon. Naninibago ako kasi nga parang nakakatakot ang lugar. Malaki yung bahay, tapos ang bakuran, maraming puno at halaman, kaya medyo madilim talaga kahit tirik ang araw. Isa pa, kami lang palagi ni Mrs. Cruz ang nasa bahay. Umaalis lang ito ng 8 AM, tapos mga bandang 5 PM ng hapon ay dumadating na ito. Paminsan-minsan naman, sumasama pa ito sa mga kaibigan, kaya late na rin umuwi ng bahay. Si Sir naman ay nag-out of town dahil din sa business nito na inaasikaso. Kwento sa akin ni Mrs. Cruz, ang bahay na tinitira nila ngayon ay nabili lang nila sa isang pamilya na nag-migrate na sa Amerika. Kaya pala may pagkaluma na ang bahay na iyon at halos hindi na rin naaasikaso ang mga halaman sa hardin nito. Nagpahinga muna ako saglit sa paglilinis sa labas, kaya pumasok ako sa loob para uminom ng tubig. Nakaramdam na kasi ako ng uhaw noon. Dumiretso ako sa kusina para kumuha ng maiinom. Hindi ko alam kung bakit nakaramdam ako ng takot ng mga oras na iyon. Nagmadali na ako sa pagkuha ng tubig at dinala ko na lamang ang baso sa labas. Mag-aalas 6 na nang dumating si Mrs. Cruz. May dala na itong pagkain para sa aming dalawa. Hindi na kasi ito nagpaluto dahil kami lang naman daw ang kakain. Pagkatapos nitong kumain ay dumiretso na agad sa kanilang kwarto sa itaas. Bali doon kami lahat natutulog sa itaas na kwarto. Mayroon 3 kwarto sa itaas, pero bakante ang isa na nasa dulo nito. At yung kwarto sa baba ay iginawa na lang tabihan ng mga gamit nila. Malawak ang sala ng bahay. Nakabukod ang kusina nito na malapit sa may hagdanan ang daan papunta sa kusina. Hindi ako nanonood ng TV sa gabi kasi nga nakakatakot, lalo na pag mag-isa ka lang. Parang laging may nakatingin sa akin. Pagkatapos kong magligpit ng pinagkainan namin, ay agad na akong umakyat sa taas at pumasok sa kwarto ko. Sabi ni Mrs. Cruz sa akin, huwag akong matutulog nang hindi nakalak ang pintuan ng kwarto ko. Nang mga sumunod na linggo, ay dumating ang amo kong lalaki. Mga nasa edad 50 sa tingin ko. Palagi lang itong nasa kwarto. Bumababa lang ito kapag kakain at magbabasa ng dyaryo sa sala. Sa sala din ito nanonood ng TV. Ayon kay Mrs. Cruz, ipagtimpla ko lang ito ng kape at bigyan ko ng biskwit na nasa garapon kapag nagbabasa ito ng dyaryo. Hindi daw kasi ito nag-uutos sa kasambahay. 3 araw lang ang itinagal ni Sir sa bahay at umalis din ito kaagad. Abala daw kasi ito sa kumpanyang pinagtatrabahuhan nila at pag-aayos ng business nila. Ganon na lang palagi ang araw-araw namin sa bahay ng amo ko.
Halos ako lang talaga ang naiiwan sa bahay nila. Hanggang isang araw, habang mag-isa ako sa bahay nila, siguro mga bandang 3:00 na iyon ng hapon, tapos na rin ako sa lahat ng gawain bahay, ay naisipan kong manood ng TV sa sala. Nang tahol ng tahol ang asong si Pinky. Hindi kasi ito nakatali, kaya labas-pasok din ito sa loob ng bahay nila. Nagsitahulan na rin ang lahat ng aso na nasa labas. Nasa katapat iyon ng hagdan at may kung anong tinatahulan doon. Kinilabutan tuloy ako kaya pinatay ko na lang ang TV at sinaway ko si Pinky sa pagtahol. Pero parang may nakikita ito doon. Mukha kasi itong natatakot. Kaya binuksan ko ang lahat ng ilaw sa sala at kusina upang magliwanag ito. Ayon kasi sa pungsoy, tumatahan daw ang masamang espiritu sa madidilim na sulok o bahagi ng bahay. Tumigil naman ito sa pagtahol at lumapit sa akin. Animoy nagpapasaklulo ito at ginalaw-galaw pa nito ang kanyang buntot. Lumabas na lamang kami ng asong si Pinky sa may terrace at doon na lang naghintay hanggang sa dumating si Mrs. Cruz. Maya-maya nga ay dumating na ang sasakyan nito, kaya pinagbuksan ko na ito ng gate. Nagtahulan lahat ng aso sa loob. Tulad ng una ay may dala na ulit itong pagkain, pero ako lang daw ang kakain dahil naghapunan na daw siya sa labas kasama ang mga kaibigan niya. Dumiretso na agad ito sa kanyang kwarto. Kasama nito ang asong si Pinky na agad sumunod sa kanya. Agad na akong kumain ng hapunan para makaakyat na ako sa kwarto ko. Mga bandang 8:00 na ng gabi noon nang umakyat na ako sa taas. Papasok na sana ako ng kwarto ko nang bigla kong narinig ang pagbukas ng pinto ng kabilang kwarto. Napatigil ako sa kinatatayuan ko. Alam ko namang walang tao doon dahil nasa loob na ng kwarto si Mrs. Cruz. Saglit akong naghintay sa labas ng kwarto ko nang biglang pabagsak na sumara ang pintuan ng kabilang kwarto. Bigla tuloy akong nagulat, kaya agad akong pumasok sa loob ng kwarto ko at pinilak ko ang pintuan nito. Halos hindi ako makatulog ng nakaraang gabi dahil nakakatakot naman talaga yun. Pero mas nakakatakot ang mga sumunod pang araw na naranasan ko sa bahay ni Mrs. Cruz. Araw ng Martes noon at sinabi ni Mrs. Cruz na baka kinabukasan na siya makakauwi dahil may dadaluhan siyang party ng isa sa matalik niyang kaibigan. Dahil doon ay agad akong nakaramdam ng kaba sa dibdib ko dahil hindi ko alam kung kakayanin ko bang mag-isa sa bahay na iyon ng buong magdamag. Maagap si Mrs. Cruz umalis dahil may dadaanan at aasikasuhin pa daw ito bago dumiretso sa sinaming party. Kaya mag-isa na ako sa bahay buong maghapon. Para mawala ang takot ko, ay nilibang ko ang sarili sa pag-ayos ng mga halaman sa hardin. Di ko tuloy na malayan
na alas 5 na pala ng hapon. Kaya pumasok na ako sa loob at nagbukas ng mga ilaw. Kumain na rin ako ng hapunan at pinakain ko na rin ang mga aso. Pagkatapos magligpit ay agad na akong umakyat sa itaas at nagtungo sa kwarto ko. Nagkulong na lang ako sa kwarto ko dahil sa takot. Hindi na ako bumababa. Ilang oras na rin akong nakahiga pero talagang hindi ako makatulog. Magka-alas 10 na pala ng hating gabi nang biglang namatay ang ilaw sa kwarto ko. Kaya sobrang dilim ng buong bahay. Kinuha ko ang flashlight sa drawer ko at lumabas ng kwarto. Kailangan ko kasi kumuha ng kandila sa kusina. Nang makarating ako sa may hagdanan, ay bababa na sana ako nang halos hindi ko maigalaw ang buong katawan ko nang mapatapat ang ilaw ng hawak kong flashlight doon. Isang babae na gumagapang sa hagdanan ang nakikita ko ng mga sandaling iyon. Nangangatog na ang mga tuhod ko sa takot. Nakatingin ito sa akin habang papalapit ng papalapit. Gusto kong sumigaw pero hindi ko iyon magawa. Pinilit kong makaalis sa kinatatayuan ko hanggang sa nagkaroon ako ng lakas ng loob para maigalaw ko ang aking mga paa. Tinakbo ko ang pintuan ng kwarto ko at mabilis ko itong isinara at inilak. Hindi na ako nakatulog ng mga oras na iyon. Maya-maya pa ay nakarinig ako ng mga katok sa pintuan. Sino yan? May tao ba dyan? Tinungo ko ang pintuan ng aking kwarto at unti-unti ko itong binuksan. Pero wala naman tao sa labas ng kwarto ko. Nang walang ano-ano, ay biglang bumukas ang ilaw sa kwarto. Umalik na pala ang kuryente. Tiningnan ko ang oras